Hindi siya ang itinakda. Siya ang problema. Pumasok si Lin Bei sa isang game world na puno ng mga manlalaro. Pero sa halip na tulungan sila, niloloko niya sila, ipinapahamak, at kinokolekta ang kanilang emosyon na parang iyase. Dahil sa dami ng kanyang mga nakakabaliw na system at kawalan ng moralidad, malapit na siyang maging pinakamapanganib na nisi na nakaharap ng mga manlalaro. Sa sandaling iminulat niya ang kanyang mga mata, isang notification panel ang lumitaw sa kanyang harapan. Pambabaing supporting character system, lahat ng bagay ay may depektong system, Diyos ng paglulutong system, emosyon system, alam lahat na guru system, banal na taikoon system, malawakang pagbuo ng mabuting karma system. Sunod-sunod na pop-up message ang lumitaw sa isipan ni Lin Bei. Nahilo siya, ang kanyang ulo ay parang isang computer na tinamaan ng virus, na patuloy na naglo-load ng mga bagong programa. System loading, hindi sapat ang pisikal na tibay. Nagliwanag ang buong katawan ni Lin Bei sa gitna ng magulong enerhiya. Kumislap ang mga babala na nagsasabing malapit nang maabot ng kanyang pisikal na limitasyon ang isang kritikal na antas. Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay, isa lamang siyang iskolar na masipag na nagbabasa ng mga libro sa aklatan araw-araw. Sa isang insidente, habang inililigtas ang isang bata sa kalsada, tumilapon siya dahil sa isang truck at napunta sa mundong ito. Noong una, akala niya isa lang itong ordinaryong paglipat sa isang cultivation world na may pamilyar na sinaunang tagpuan. Iniisip pa rin niya kung paano siya mabubuhay sa mundong ito na puno ng mga demonyo. Hindi niya inaasahan na makakatagpo ng ganitong swerte. Ngunit ang swerteng ito ay tila sobra-sobra habang siksikang lumitaw ang mga system panel na parang isang system error na hindi siya binigyan ng oras para huminga. Nagpanik siya at nagtaka, posible kayang maging siya ang unang transmigrator sa kasaysayan na mamamatay sa pagkakasiksik ng mga system. Sa kabutihang palad, sa wakas ay huminto ang proseso ng pagload at nakahinga ng maluwag si Lin Bei dahil sa pagkakaligtas ng kanyang munting buhay. Habang tinitingnan ang napakaraming system, bumulong siya, isipin mo na muntik na akong mamatay sa pagkakasiksik ng napakaraming system. Kahit ang 197 schedule ay hindi sapat para ilarawan ang aking biyaya. Galit siyang tumalon sa tumpok ng mga system box at pinagalitan ang mga ito. System ba ito o isang 360 software family bucket? Paano nag-download ang napakarami ng sabay-sabay? Ang ibang tao ay nakakakuha lang ng isang golden finger, pero ako ay halos nagiging 1,000 hand guanin. Isang bagay na para kayong malware, pero muntik nyo na akong patayin sa pagkakasiksik at naglakas loob pa kayong i-compress ang inyong mga sarili pabalik. Sa wakas, natuklasan ni Lin Bei na sa gitna ng kaguluhan, 4 na pangunahing system na lang ang natira na magagamit niya talaga. Una ay ang all things are flawed system. Walang perpektong bagay sa mundo. Ang pagkakaroon ng depekto ay normal sa lahat ng bagay. Dapat mong turuan ang lahat na tanggapin ang mga depekto at masanay sa mga pagsisisi. Novice mission, ipadana sa 1-0 tao ang depekto. Gantimpala, 9 true manual, hindi kumpleto. Sunod ay ang emotion management system. Kapag natutunan mong pakilusin ang emosyon ng iba, ikaw ang magiging master ng mundo. Saya, galit, lungkot, ligaya, at takot, suriin ng malalim ang mga misteryo ng emosyon. Novice mission, mangolekta ng isang purong emosyon na nakadirekta sa iyo. Gantimpala, Spirit -1. Ang pangatlo ay ang Chief Supporting Character System. Huwag maging una sa paghahanap ng yaman o una sa paglikha ng kapahamakan. Ang mataas na puno sa gubat ay tiyak na sisirain ng hangin. Ang sinumang may kilos na nakahihigit sa iba ay tiyak na hahatulan ng karamihan. Kung hindi ka makikipagkumpetensya, walang sinuman sa mundo ang makakalaban sa iyo. Novice mission, maghanap ng boss para sa iyong sarili. Gantimpala, Fortune +1. Ang huli ay ang God of Cooking System. Chef, isang propesyon na may mataas na sahod. Novice mission, una, kailangan mong magbukas ng isang restaurant. Gantimpala, 1-0 tales ng pila. Tiningnan ni Lin Bei ang mga kakaibang misyon na ito at nabigla, bumubulong. Ang taong nag-imbento ng mga system na ito ay tiyak na may sira sa ulo. Anong klaseng mga kakaibang system at misyon ito? Galit niyang sinipa ng paulit-ulit ang system box at sumigaw. Lalo na itong all things are flawed system. Isang bagay na ang pagbibigay ng hindi kumpletong gantimpala. Pero kahit ang deskripsyon ng misyon ay hindi kumpleto at pinapatanggap pa sa iba ang mga depekto. Pinapatanggap mo lang muna sa akin ang iyong sukdulang kawalan ng moralidad. Nang hihilingin na sana niyang lumipat sa isang mas disenteng system, isang boses ang biglang tumawag mula sa realidad. Kuya Lin. Pinutol ng boses ang kanyang mga iniisip, agad siyang hinila palabas sa magulong espasyo ng kanyang isipan. Nagbalik sa realidad si Lin Bei at natagpuan ang sarili na nakaupo sa isang marangyang silid na kaharap ang isang batang amo. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang iskolar na nakaputing roba na kilala bilang si Liu Kanwen. Nang makita ang maputlang itsura ni Lin Bei, nag-aalala siyang nagtanong, Kuya Lin, mukha kang masama. Dapat ba tayong tumawag ng doktor? Mabilis na iwinagayway ni Lin Bei ang kanyang kamay bilang pagtanggi. Salamat sa iyong pag-aalala, Kuya Luo. Magiging maayos din ako pagkatapos magpahinga sandali. Wala itong seryoso.
Habang hawak ang ulo, naisip niya, muntik ko nang makalimutan na para mabuhay. Nagkukwento ako sa batang among ito, pero noon yon. Ngayong nagising na ang aking mga system, gaano man sila kakaiba, kailangan ko pa rin gamitin ang mga ito. Habang humihigop ng tsaa, nagkalkula siya. Kung sa bagay, ang emosyon siguro ang pinakamadaling pakilusin. Di ba? Nang makitang bumalik ang kanyang katinuan, kinuskos ni Luo Kanwen ang kanyang mga kamay, isang pahiwatig ng pananabik ang kumislap sa kanyang mga mata. Kuya Lin, dahil hindi naman seryoso, bakit hindi natin ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol kay Ning Kaichen? Pinagmasdan ni Lin Bei si Luo Kanwen, isinasaalang-alang ang angkop na panimula para sa kanyang gawain. Si Luo Kanwen, na walang kamalay-malay sa kakaibang kilos ni Lin Bei, ay nagpaulan ng sunod-sunod na tanong. Bilisan mo at sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari pagkatapos umalis ni Xiao Qian. Sino ang mas malakas, si Lola Tri Demon o si Yan Kixia? Gagawin bang master ni Ning Qian si Yan Kixia? Nagpakita si Lin Bei ng isang makahulugang ngiti at sinabi, kung gayon Kuya Luo, kailangan mong talasan ang iyong pandinig at makinig ng mabuti. Umupo ng tuwid si Luo Kanwen. Huminto sandali, tiningnan ni Lin Bei ang atentibong si Luo Kanwen at nagsimulang magsalaysay ng may drama. Sinasabing kahit matapos bigyan ng babala si Ning Kaichen ni Yan Kixia, tumanggi pa rin siyang umalis at sa halip ay nanatili magdamag sa templo ng Lanroa. Pagkatapos ng gabing iyon, habang siya'y pabiling-biling sa kama at hindi makatulog, may ingay na narinig mula sa labas ng bahay. Nagniningning ang mga mata ni Luo Kanwen, ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang kumilos-kilos. Hinahanap ba siya ni Binibining Xiao Qian? Ngumiti si Lin Bei. Tama ang hula mo. Tunay ngang isang eksena ng nag-aalab na pagnanasa. Binuksan ni Ming Kaishan ang pinto at nakatayo mismo sa labas si Yan Kixia. Isang maskuladong lalaki ang lumitaw. Natigilan si Luo Kanwen nang marinig ito, hindi maintindihan kung bakit biglang nagbago ang romantikong takbo ng kwento. Kalmadong ipinaliwanag ni Lin Bei. Naramdaman ni Yan Kixia na dahil si Ning Qian ay nananatiling matigas ang ulo sa kabila ng paulit-ulit na pangungumbinsi, mas mabuti pang baguhin niya ang kanyang paraan. Galit na hinampas ng iskolar ang mesa at nagtanong, posible kayang gusto niyang tulungan si Ning Kaichen na iligtas si Binibining Xiao Qian. Isang madilim, baluktot, at pinalamutyang bersyon ng kwento ang lumabas mula sa mga labi ni Lin Bei. Hindi. Naramdaman lang niya na hindi siya dapat magsayang. Nalito si Luo Kanwen. Sayang, nasasayang. Nagpatuloy si Lin Bei. Tutal, ang batang ito ay masasabing medyo makinis at malambot. Kaya naisip ni Yan Kixia na sa halip na hayaang pagsamantalahan siya ng mga babaeng multo, mas mabuti pang siya na mismo ang kumuha sa kanya. Ang mga nakakakilabot na sigaw mula sa templo ng Lanruo ng gabing iyon ay gumulat sa hindi mabilang na mga gising sa gabi. Inakbayan niya ang iskolar at nagtanong, sabihin mo sa akin. Hindi na malaman kung gaano katagal nang hindi naliligo si Yan Kixia sa templo ng Lanruo. Isa siyang tunay na mabahong paring Taoista. Kaya paanong matitiis iyon ni Ning Qian? Ang ekspresyon ni Luo Kanwen ay nagbago mula sa pananabik patungo sa tulalang hindi makapaniwala. Pagkatapos ay namula ang kanyang mukha na parang kamatis. Nahuhumaling siya sa cultivation at lubos na nakikita ang sarili kay Ning Qian. Ang mga kwento ni Lin Bei ay karaniwang nagpaparamdam sa kanya na para bang siya mismo ang nakakaranas nito, ngunit ang kabanatang ito ay talagang lampas sa kanyang inaasahan. Isang alon ng pagduduwal ang umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi na ito matiis pa, umungol si Luo Kanwen. Tama na. Itinaob niya ang lamesita ng tsaa, nagliparan ang mga tasa at plato kung saan-saan. Tinuro niya si Lin Bei, nauutal sa gulat at galit. Ikaw. Kabaligtaran ng galit na yon, umisi lamang si Lin Bei habang lumitaw ang isang system notification. Nakatanggap ng isang pakiramdam ng galit na nakatutok sayo. Gantimpala, Spirit plus 1 na ipamahagi na. Naisip niya sa sarili, gumana ito. Isang simpleng novice mission lang, wala nang iba. Gayunpaman, sa pagtingin sa estado ng iskolar, medyo nag-alala siya. Paano ko kaya mapapakalma itong medyo mainitin ang ulong binata? Galit na hinampas ni Luo Kanwen ang mesa. Lin Bei, itinuring kitang isang matalik na kaibigan. Bakit ka gumawa ng kwento para hiyain ako ng ganito? Alam mo ba ang pagkatao ko? Alam mo ba ang katayuan ng pamilya Luo sa lungsod ng Jiangsu? Kung magsasabi ka pa ng kalokohan, hindi kita hahayaang makaalis sa Luo Manor. Natigilan si Lin Bei ng ilang segundo, ngunit sa halip na matakot, nagsimula siyang magkalkula. Mukhang hindi rin naman pala ganoon katakot ang dosis ng galit na emosyon. O baka naman, gusto pa niyang makarinig ng karugtong ng kwento. Kung gayon, nagiging madali ang mga bagay. Ngumisi siya. Huwag kang padalos-dalos, kapatid na Luo. Siyempre, alam ko ang pagkatao mo. Kaya kaagad, nag-abiso ang system na activate ang negative emotion side quest. Mangolekta ng 1-0 dosis ng negatibong emosyon na nakatutok sa iyo. Gantimpala, Spirit plus 3. Hinampas ni Lin Bei ang mesa at tumayo, direktang tumitig sa mata ng kalaban at umungol ng may lakas. At alam mo ba kung sino ako? Nagulat si Luo Kamen at napaatras, nagtanong ng tulala, ikaw, hindi ba't isa ka lang tagapagkwento na basta ko lang nahanap? Biglang tumalas ang tingin ni Lin Bei, naging seryoso ang kanyang tono. Iyon ay panlabas na pagkakakilanlan ko lamang. Sa katotohanan, bigla siyang sumigaw, ako ang iyong ama.
Nang marinig ito, nagalit si Lo Kanwin hanggang sa punto na nakakita siya ng mga bituin at sumugod. Naghahanap ka ng kamatayan. Nag-abiso muli ang system, galit mula kay Lo Kanwin, +1. Pabirong sinabi ni Lin Bei, kinuha ako ng iyong ama para mag-focus ka. Natulala si Lo Kanwan. Mag-focus, napabuntong hininga si Lin Bei at tumango, tahimik na sinasamantala ang pagiging nakatatanda, nagpatuloy siya. Kapatid na Luo, kukuha ka ng Yuan Shai sa susunod na taon. Kaswal niyang inisa-isa ang ilan pang buod ng kwento. Ang mga kwento lang ang maganda. Ang katotohanan ay kahit na may napakalaking yaman, wala itong kabuluhan sa immortal na Dao. Ang kapalaran ni Ming Zichen ang sukdulang katapusan para sa mga mangmang na tulad mo. Sumigaw sa galit si Lo Kanwon. Tumigil ka na sa pagsasalita. Umalis ka. Pumunta ka't sabihin sa aking ama na hindi ako urong. Galit mula kay Lo Kanwin +1. Lihim na nangutya si Lin Bei, batang pasaway, kanina lang gusto mo akong manatili dito. Dahil sa sunod-sunod na pakinabang, lalong nawalan ng gana si Lin Bei na umalis. Matigas ang ulo niyang tiningnan si Lo Kanwin. Hindi ako alis. Nangako ako kay Master Lo. Kung hindi kita makukumbinsi, hindi ko makukuha ang aking pera. Tiningnan siya ni Lo Kanwin ng may paghamak. Pera lang naman ang gusto mo, di ba? Galit mula kay Lo Kanwin +1. Tuwang-tuwa niyang inihagis ang isang tumpok ng pera sa mukha ni Lin Bei. Ipinapahayag na babayaran niya ng doble ang anumang ipinangako ng kanyang ama basta't maglaho si Lin Bei sa kanyang paningin. Pinulot ni Lin Bei ang salapi at sinuri ito, nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti. Ang Dao-heart ni kapatid na Luo ay tunay ngang matatag at kahanga-hanga. Ako, si Lin, ay magpapaalam na rito. Matapos makakuha ng malaking halaga ng pera at system points, masayang nagpaalam si Lin Bei. Kahit hindi natuloy ang usapan, naririyan pa rin ang kabutihang loob. Kung interesado si kapatid na Luo na makinig ng mga kwento, maaari mo akong kontakin ng pribado mamaya, iniwan ang mapait na sigaw ni Lo Kanwin. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Isang malaking ani. Sa ganitong paraan, halos sapat na ang pera ko para magbukas ng restaurant. Tunay ngang mabuting tao si kapatid na Luo, binigyan ako ng misyon at pera. Masyado siyang tapat. Paglabas sa kalsada, biglang napansin ni Lin Bei ang mga taong nagmamadali patungo sa isang direksyon na parabang may malaking nangyari. Hinawakan niya ang isang matandang lalaki para magtanong, anong nangyari? Bakit nagmamadali ang lahat? Nagmamadaling sumagot ang matanda. Sagot sa binata, lahat ay pupunta para makita ang manyakis. Manyakis? Natigilan si Lin Bei. May mga ganyan pala sa sinaunang panahon, kahit nasa katanghalian. Nang makita ang pagkalito ni Lin Bei, ipinaliwanag ng matanda, hindi lumalabas ang binata nitong mga nakaraang araw, kaya hindi nyo malalaman ang maraming kakatwang bagay na nangyayari sa lungsod kamakailan. Mga taong bigla na lang sumusulpot ang gumagawa ng kung ano-anong gulo sa lungsod. Ang ilan ay nagnanakaw ng manok, ang iba naman ay nambabastos ng mga disenteng babae. Higit pa rito, mayroon pang ilan na tumatalon mula sa mga gusali. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng pagkabalisa sa lahat, at ang mga pulis ay abalang-abala. Narinig ko may nahuli silang bagong manyak, kaya manonood kaming lahat ng gulo. Mauuna na ako. Pinag-isipan niya ang mga kilos na ito. Bakit parang hindi ito gawain ng mga taga rito, kundi parang mga kauri ko? Kung kaya kong mag-load ng maraming system, walang dahilan para hindi magkaroon ng mga transmigrator sa mundong ito. Sa ngayon, titingnan ko muna. Isang binata ang nakatali ng mabibigat na kadena. Hinarap niya ang mga akusasyon at sumpa mula sa mga tao kasabay ng pagbato sa kanya ng putik at bulok na itlog. Patayin yan! Napakawalang hiya nang hihipo ng mga dalaga. Hindi natin siya pwedeng palampasin. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado at panatag, paminsan-minsan ay ngumingiti pa, na para bang hindi niya sineseryoso ang pagkakahuli sa kanya. Naglakas loob pa siyang tumawa. Bubugbugin ko siya hanggang mamatay. Umalinggaw sa mga kalsada ang sigawan ng mga mamamayan. Inutusan ng mga sundalo ang lahat na manatiling maayos habang pinarurusahan nila ang manyak na nagdudulot ng gulo sa lungsod ng Jiangsu. Dumaan si Lin sa lugar, puno ng pag-uusisa ang kanyang mga mata, habang pinagmamasdan ang magulong sitwasyon sa kanyang harapan. Sumilip sa siwang ng mga tao, nagkatitigan si Lin Bei at ang nahuling binata. Matapos ang mabilis na pagsulyap, agad siyang natigilan. Sa itaas ng ulo ng taong ito, sa itaas ng ulo ng lalaki, maliwanag na nakasulat ang pangalang Player Yi Yumao. Anong kalokohan yan? Kumurap si Lin Bei. Nang tignan niyang muli ang lalaki, naroon pa rin ang pangalan. Tumingin siya sa mga tao sa paligid at isang malaking pagdududa tungkol sa mundong ginagalawan niya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Habang nakatayo sa gitna ng maraming tao, natigilan si Lin Bei, ang kanyang tingin ay dumadaan sa mga hindi pamilyar na mukha, ngunit lahat sila ay tila may kakaiba. Bigla siyang napatigil, puno ng gulat ang kanyang mukha. Tulad ng inaasahan niya, sa gitna ng siksikang mga tao, isang lalaki at isang babae ang mayroon ding mga pangalan sa itaas ng kanilang mga ulo, sina Jingmei at Laomei. Ang lalaking nagngangalang Jingmei ay tuwang-tuwang nagkomento, walang hangganan ang teknolohiya. Hindi mo maiisip kung anong mga kakatwang bagay ang kayang likhain ng mga siyentipiko doon, patuloy nilang pinag-usapan. Bawat isa ay may sariling pag-isip, napakalinaw at parang totoo na hindi mo akalain.
Hindi ko alam kung anong uri ng underlying algorithm ang kailangan para masuportahan ang ganitong laro. Nang marinig ang salitang ito, naging seryoso ang mukha ni Lin Bei at isang komplikadong emosyon ang bumalot sa kanya. Isang laro? Pabulong na sabi ni Lin Bei sa kanyang sarili na may pagdududa. Ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay ay dumaan na parang maikling pelikula mula sa nakakakilabot na aksidente sa truck hanggang sa mga banga ng alak sa tindahan na nag-iwan kay Lin Bei na nalilito sa kanyang sariling katotohanan. Habang nakatayo sa abalang kalsada, iniisip niya kung ano nga ba siya sa mundong ito na puno ng mga manlalaro. Samantala, nagsimulang pag-usapan nina Jingmei at Lao Mei si Yumao. Ang tanga, hindi ka pwedeng mag-log off habang nakakulong maliban kung i-delete mo ang account mo. Kailangan pa kasi niyang subukan ang pasensya ng misi. Magdurusa siya. Ngumisi si Lao Mei. Baka gusto niyang makulong. Gaano man ito katotoo, laro pa rin ito. Baka may mga nakatagong kwento sa kulungan. Bigla niyang napansin si Lin Bei na nakatitig sa kanila. Pabulong niyang sinabi kay Jingmei, may isang ngisi na nakatitig sa atin. Parang nakikinig siya sa usapan natin. Nagulat si Jingmei. Paanong nangyari yon? Naka-private chat tayo. Okay. Paanong maririnig tayo ng isang ngisi? Naisip ni Lin Bei, kaya pala naka-private chat sila, at naririnig ko sila ng malinaw. Nagpatuloy ang usapan ng dalawang manlalaro. Kanina pa siya nakatitig sa atin ng may malisyosong tingin. Baka may binabalak siyang hindi maganda sa akin. Paanong mangyayari yon? Nil lang siya. Sa magandang panig, may tuturing itong kakayahang marinig ang iniisip ng mga manlalaro. Sinubukan ni Lin Bei na kolektahin ang lahat ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Closed beta na walang account wipes, ginaya sa totoong mundo, mataas ang kalayaan, walang mga game guide. Pinagdugtong-dugtong ang lahat, bigla niyang napagtanto, kaya pala ang dami kong system. Kaya pala hindi ako napunta sa ibang mundo, kundi napunta ako sa loob ng isang laro. May mapanlinlang na ngiti, nagpasya siyang lapitan ang dalawang manlalaro para simulan ang kanyang plano. Kuya! Biglang sumigaw si Lin Bei at sumugod ng may emosyonal na ekspresyon na ikinagulat ni Lao Mei at Jingmei. Ang biglaang paglitaw ni Lin Bei ay nag-iwan sa dalawang manlalaro na naguguluhan, hindi maintindihan kung ano ang gusto ng dis na ito. Naisip niya mas madaling lokohin ang mga manlalaro kaysa sa mga taga rito. Iginilid ni Lin Bei ang kanyang mga kamay at magalang na yumuko habang bumubuhos mula sa kanyang bibig ang mga papuri. Kanina, nakakita ako ng isang sinag ng espiritual na liwanag na pumapailan lang sa kalangitan sa lungsod. At nang pumunta ako rito, nakita ko kayong dalawang dragon sa gitna ng mga tao. Ayon sa physiognomy ng aming mga ninuno, kayong dalawa ay tiyak na hindi mga ordinaryong nilalang. Kapag nakatagpo ninyo ang hangin at ulap, tiyak na magiging dragon kayo. Inosenteng itinuro ni Jingmei ang kanyang sarili at nagtanong, ako. Samantalang si Lao Mei ay nanatiling kahina-hinala at maingat, huwag basta-basta maniwala sa sinasabi ng iba. Paano kung manloloko siya? Pagkatapos ay lumapit siya sa tainga ng lalaki at bumulong, kung talagang makatagpo tayo ng isa. Tayong dalawa ay lubusang mapapahiya sa mga player forum. Kumpiyansang sumagot si Jingmei, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Nang marinig ang mga insultong iyon ng direkta, bahagyang hindi naging komportable si Lin Bei, napagtanto na hindi maganda ang pakiramdam na minumura sa harap mo nang hindi makaganti. Nagkunwari siyang hindi narinig at nagpatuloy sa pag-arte na may malungkot na ekspresyon. Hindi nakapagtataka na nagdududa kayo sa akin dahil bigla akong lumapit. Ngunit ang inyong mga tadhana ay pambihira. Talagang hindi ko kayang palampasin ang pagkakataong ito. Galit na sumigaw si Lao Mei. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin? Nagpatuloy si Lin Bei sa pagyuko, ipinapahayag ang kanyang hiling. Gusto kitang kilalanin bilang aking kuya at tapat na pagsilbihan mula ngayon, hihilingin ko lang na tulungan mo ang iyong kapatid na ito kapag yumaman ka na. Si Jingmei ay lubusang nakumbinsi. Tingnan mo kung gaano kasinsero ang kapatid na ito. Paano ko tatanggihan ang ganitong kahilingan? Tanga. Lilian. Baka mag-trigger ito ng isang mahalagang quest. Nagpilit pa si Lin Bei na maglabas ng ilang luha para gawing mas nakakaantig ang pag-arte. Kuya, matapang ding umarte si Jingmei. Kapatid. Kuya, kapatid. Sabay na nagtawagan ang dalawa sa ilalim ng isang maningning na liwanag, hindi pinapansin si Lao Mei na desperadong sumisigaw sa likuran nila. Napatawa si Lin Bei sa loob-loob niya. Madali talagang lokohin ang mga manlalaro. Agad na nag-abiso ang system, kinilala ang isang kuya, natapos na ang misyon. Gantimpala, swerte +1 na ibigay na. Nagulat siya. Ni hindi pa kami nagpapalitan ng pangalan pero binilang pa rin. Naramdaman niya ang bahagyang pagbabago sa kanyang katawan, nagtaka siya, parang wala namang pagbabago. Masyado bang kaunti ang isang punto ng swerte? Nagpatuloy ang system, pang-araw-araw na misyon, isang hamak na nilalang na nagpapanggap na kuya. Ang pagsunod sa isang duwag ay hindi magdadala ng magandang kinabukasan. Kung gaano kataas ang lipad ng kuya mo, ganoon din kalaki ang iyong makukuha. Gumawa ka ng paraan para tulungan ang kuya mo na magkaroon ng pangalan. Gantimpala, swerte +1. Habang nakatingin sa lalaki, naisip ni Lin Bei, magkaroon ng pangalan. Napakadali niyan. Ipinatong ang baba sa kamay, nag-isip siya saglit sa kabinola si Jingmei. Kuya, alam ng iyong nakababatang kapatid na nakatadhana kang lumipad ng mataas.
Kulang ka lang sa pagkakataon. Tuluyang natulala si Jingmei sa mga sinabi ni Linbay. Sa sinasabi mo, ibig sabihin ba niyan makakapagbigay ka sa akin ng misyon? Kahit si Lao Mei ay hindi makapaniwala sa narinig niya. May misyon talaga? Kumindat ng mapanukso si Lin at nag-thumbs up. Tama. Gusto ko lang tulungan ka, kuya. Nagtatakang tanong ni Jingmei. Ano ang misyon? Sa isang magiting na tindig, walang tigil na nagsalita si Linbei. Sabi nga ng mga pantas, kapag ang langit ay magkakaloob ng malaking responsibilidad sa isang tao, susubukin muna nito ang kanyang isip at kalooban. Nang marinig ito, labis na natuwa si Jingmei. Sinong pantas ang nagsabi niyan? Napakagaling ng pagkakasabi. Pero sa kaloob-looban niya, nagdududa si Linbei. Hindi man lang niya kilala si Mencius. Hindi kaya sila galing sa Earth. Hayaan mo na. Hindi ngayon ang oras para isipin yan. Habang naglalakad, pinanatag niya ang dalawa. Kuya, kailangan mong maniwala sa akin. Ginagawa ko ito para tulungan ka. Nagtatakang sabi ni Jingmei, naniniwala ako sa'yo, pero anong? Biglang sumigaw ng malakas si Linbay. Mga tao, dali. Nagulat si Lao Mei at Jingmei, hindi maintindihan ang nangyayari. May galit na ekspresyon, tinuro ni Linbay ang dalawang manlalaro at malakas na sinabi, kasabwat ng manyakis ang dalawang yan. Ang malalaking anino ng galit ng mga tao ay nagsimulang pumalibot kina Lao Mei at Jingmei. Nagdagdag pa ng gulat si Linbay sa pag-aakusa sa kanila na nagbabalak na pasukin ang kulungan para iligtas ang kanilang kasabwat. Nataranta si Jingmei at sinubukang magpaliwanag. Hindi. Kami ay, galit na tinitigan ni Lao Mei si Linbay at sumigaw. Anong ginagawa mo? Tinuro niya sila at nagpatuloy, tatakbo pa kayo matapos ko kayong mahuli. Huwag kayong tumakbo. Agad pagkatapos, lumapit si Linbay at bumulong sa kanila. Kuya, tinutulungan kita. Bilisan nyo, tumakbo na muna kayo. Kung hindi, mapapaligiran talaga tayo. Nang makitang tumatakbo para sa kanilang buhay ang dalawang manlalaro, sumigaw pa ng pampalakas loob si Linbay sa likuran nila, nagpapanggap na isang tapat na kapatid sa kanyang kuya. Huminto siya para panoorin ang kanilang mga anino na naglalaho sa alikabok, napabuntong hininga siya, lihim na hinahangaan ang pambihirang bilis ng pagtakas ng mga manlalarong ito. Isang kontentong ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Linbay. Mukhang para sa mga misyon ng system ko, sa inyo ako lalapit. Nag-abiso ang system, galit mula kina Lao Mei at Jingmei, +4. Emotion system, mangolekta ng 1-0 beses ng negatibong emosyon na para sa iyo, 7/10. Gantimpala, spirit +3. Gumawa ng paraan para tulungan ang kuya mo na magkaroon ng pangalan, natapos na. Gantimpala, swerte +1. Key supporting character system, dapat may kakayahan ang isang kuya. Paturuan ang kuya mo ng isang specialty, hindi pa tapos. Gantimpala, swerte +3. Tumakbo sina Jingmei at Lao Mei sa unahan, habang sa likuran nila ay isang nagwawalang pulutong ang humahabol. Si Linbay, na nakatago sa gitna ng mga tao at sabik na gumawa ng gulo, ay sumigaw, tumulong sa paghuli sa mga kriminal, nag-aalok ng malaking pabuya ang pinuno ng lungsod. Sa likod ng mga tao, si Yumao, na mahigpit na nakagapos, ay nakatulalang tumingin ng hindi makapaniwala sa mga tumatakas na manlalaro. Nanginginig ng malakas ang kanyang mukha. Sino ba to? Gusto ko lang maranasan ang buhay sa kulungan, hindi ang mabulok sa bilangguan habang buhay. Nang makita ang kakaibang ekspresyon ni Yumao, idiniin ng dalawang kalapit na sundalo ang kanilang mga espada sa kanyang lieg at sumigaw, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sa loob-loob niya, naramdaman ni Yumao na wala siyang magawa. Lagot na. Hindi na napigilan, sumigaw siya sa galit at kawalan ng pag-asa. Sino ba ang nagpapahamak sa akin? Si Linbay ay nakatayo ng payapa sa kalye, tinitingnan ang system panel sa harap niya, bumubulong, sayang naman. Wala pang aktibidad para sa misyon mula sa All Things Are Flawed system at sa God of Cooking system. Pero sa dami ng mga manlalaro, hindi ako nag-aalala na hindi ko ito matatapos. Habang si Linbay ay pagalagala sa kalye, ang mga pulis at masigasig na mamamayan na humabol kina Crispy Rice at Sticky Rice ay bumalik ng paunti-unti. Pinigilan ni Linbay ang isang tao at nagtanong, bakit kayo bumalik? Kumusta na yung dalawang tumakas sa kulungan? Huwag mo nang banggitin. Nawala sila pagkatapos lumiko sa isang kanto. Sumagot ang tao ng may panghihinayang. Naisip ni Linbay, biglang nawala. Nag-log off kaya sila. May punto. Mga manlalaro nga naman sila. Nagpatuloy sa pag-uusap ang mga tao sa kalye. Gaya ng inaasahan sa mga kilalang magnanakaw, may mga alas din sila. Mula ngayon, hindi na magiging mapayapa ang Gemu City. Hinimas ni Linbay ang kanyang baba at bumulong. Mukhang kung haharapin ko ang mga manlalaro sa hinaharap, kailangan kong makaisip ng paraan para pigilan silang mag-log off. Kailangan na rin kumilos ng All Things Are Flawed system at ng God of Cooking system. Makalipas ang isang oras, pumasok siya sa isang tindahan sa Tongka Alley. Lumapit si Linbay sa isang real estate broker at kaswal na ipinatong ang isang malaking gintong ingot sa mesa. Nang makita ang ginto, nanlaki ang mga mata ng broker habang sabik na nagtanong, ano po ang hinahanap nyo, Ginoo? Diretso niyang sinabi ang pakay. Gusto kong maghanap ng lugar para magtayo ng restaurant. Malawak ang ngiti ng broker at lalo pang naging atentibo. CJ, walang problema. Ilang sandali pa, dinala ng broker si Lin para tingnan ang isang gusali.
Pagtingin sa labas nito, natigilan si Lin Bei ng ilang segundo bago magsalita. Talagang kahanga-hanga na nakahanap ka ng ganitong obra maestra sa napakalaking Jiamu City. Tumawa ang broker. Ginoo, tingnan nyo naman ang sinasabi nyo. Sa perang inaalok nyo, tanging ang brokerage lang namin ang makakahanap ng buong gusali para sa inyo. Ang iba ay maliit na tindahan lang ang maibibigay sa inyo. Pagkatapos niyang magsalita, gumuho ang singboard, kaya para na itong abandonadong bodega, na nag-iwan kay Lin Bei na walang masabi sa tinatawag na obra maestra. Mapait siyang ngumiti. Malaki nga. Ibibigay ko sa'yo yan. Pero pareho itong liblib at sira-sira, sabi ng broker na may ngiti. Ang bango ng masarap na alak ay hindi natatakot sa malalim na eskinita, at may sariling bentahe ang pagiging sira-sira. 100 tael at sayo na rin ang lupa. Itong malawak na lot sa harap ay lahat na. Sige kung gayon. Kukunin ko na. Pinutol ni Lin Bei ang daldal ng broker. Gusto mo talaga? Nanlaki ang mga mata ng broker sa gulat. Nagpatuloy siya. Humanap ka ng mga karpintero. I renovate ko ito. Tumakbo paalis ang broker na nakangisi. Sandali lang. Hahanapin ko sila ngayon din. Nakatayo sa harap ng bahay na kabibili lang niya, bumulong si Lin Bei. Tutal, ginagawa ko naman ito para sa isang system quest, hindi para magnegosyo talaga. Habang naghihintay sa pagdating ng mga karpintero, pag-iisipan ko muna kung paano ito ididisenyo. Ano? Umalinggaw ang sigaw ng isang matandang lalaki. Siya si Jen Laochan, isang kilalang karpintero sa lungsod. Itinuro niya ang singboard na nakalatag sa lupa at nagtanong, gusto mong gumawa ako ng singboard na ganito? Kalmadong sumagot si Lin Bei. Tama, eksaktong ganito. Nagsimulang magbulungan ang dalawang lalaking kasama niya, sina Feng Lu at Zhang Xiaotan. May sira ba sa ulo ng boss na to? Sa tingin ko. Kundi, bakit niya bibilhin itong lugar na may multo? Nang marinig ito, binigyan sila ng babalang tingin ng broker sa tabi nila. Hoy, dito. Inapakan ni Jian Laochan ang singboard at galit na sumigaw. Ang paggawa ng ganitong singboard ay paninira sa sarili kong reputasyon. Kalmadong sinabi ni Lin Bei. Gets ko na. Nagpakita siya ng mayabang ng ngiti at ng asar. Hindi pala sapat ang galing mo. Di ba? Agad na namula sa galit si Jian Laochen, at nagulat ang system na nakakuha ng 1 puntos ng galit mula sa karpintero. Nagpatuloy siya, pwede akong magbayad ng extra kung kaya mong gawin. Lalo pang nagalit ang karpintero. Sa tingin mo ba ako yung tipo na nabibili ng pera? Kaswal na ginamit ni Lin Bei ang kanyang alas. Pwede kong taasan ang sahod mo ng 21.3%. Kung hindi pa rin yan gagana, siguro nagkamali ako ng husga sayo. Magaling kang kumilatis ng tao. Kaya mo bang gawin? Kaya ko. Ayos. Tapos na ang usapan sa signboard. Tungkol naman sa layout sa loob, mayroon din akong mga partikular na kahilingan. Ang mga mesa sa tindahan ay hindi rin pwedeng karaniwang parisukat. Bawat mesa ay dapat may kulang na isang kanto o may butas sa gitna. Ang mga kulang na kanto ay mas maganda kung nasa iba't ibang lugar, at ang mga butas ay hindi dapat bilog. Ang 4 na paa ng mesa ay hindi pwedeng magkakasing taas. Isang paa ay dapat mas maikli kaysa sa 3 at dapat iba-iba ang kapal. Dapat pareho din ang mga bangko. Magpagawa ng isang batch ng mga mangkok na may iba't ibang bungi sa gilid at mga chopsticks na may iba't ibang haba at kapal. Gawin silang lahat sa bakal. Para naman sa pintura, bigyan niyo ako ng mga tagpi-tagping kulay na hindi magkatugma. Ang tumpok ng mga kahilingang ito ay nag-iwan sa mga karpintero na nahihilo na para bang may vertigo. Sa madaling salita, kailangang nakakadiri. Hindi. Dapat maranasan ng mga tao ang esensya ng pagkakaroon ng depekto. Patuloy na nag-notify ang system ng depression mula kina Zhang Laochen, Feng Lu, at Zhang Xia 10+3. Nakakolekta ng 1-0 pagkakataon ng negatibong emosyon, 1-0 sa 1-0, na ipamahagi na ang gantimpala. Iparanas sa 1-0 tao ang esensya ng pagkakaroon ng depekto, 3/10. Naglabas si Lin Bei ng 3 ginto at nag-udyok, bilisan nyo at magtrabaho na. Hinimas niya ang kanyang baba at bumulong, ganito dapat gastusin ang pera. Talagang kailangan kong pasalamatan si Yang Master Luo para sa tip. Pero kung pag-uusapan si Yang Master Luo, ang aking marangal na benefactor, kailangan kong banggitin ang isa pang tao. Nagtataka ako kung online na ba ang mabuti kong Big Brother. Pagkatapos niyang magsalita, 2 guhit ng liwanag ang biglang lumitaw sa langit na bumabagsak. Nang makita ito, nagtaka siya kung ang 2 nakakasilaw na sinag ng liwanag ba yon ay pumunit sa kalangitan at mabilis na bumulusok sa lupa. Direkta silang lumapag sa sentro ng Jiangsu City. Habang abala si Lin Bei sa pagdekorasyon ng kanyang tindahan, tahimik na nag-log on sina Jingmei at Lao Mei sa isang liblib na sulok. Nagreklamo si Jingmei, matapos maglaro ng napakaraming taon, ito ang unang beses na napaglaruan ako ng isang misi. Nagtanong si Lao Mei, kaya ano ang gusto mong gawin? Galit siyang sumagot. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Siyempre, ito ay, bigla, isang disi ang lumitaw mula sa likuran, itinuro sila at sumigaw, nandito na ang mga kilabot na magnanakaw. Kaagad, dumagsa ang mga tao at pinalibutan sila. Hulihin sila. Bilis, pumunta kayo sa opisina ng mahistrado at isumbong sila. Pabuya na 50 tales na pilak. Mabilis na itinaas ni Jingming ang 2 daliri sa kanyang noo at bumulong, log off.
Pinilit din ni Lau Mei at bumulong ng log off. At ganoon na nga, sabay silang nawala na ikinagulat ng lahat. Nasaan sila? Paano sila nawala? Ito na naman, sa isang opisina, tumayo ang isang batang office worker, at hinampas ang mesa habang sumisigaw, bakit walang katapusan? Kapag ang langit ay magbibigay ng malaking responsibilidad sa isang tao, pero masyadong matagal ang paghihirap na ito. Galit siyang nag-type sa keyboard habang bumubulong, hindi pwede. Kailangan kong pumunta sa mga player forum. Masyadong makatotohanan ang larong ito, pero napakataas ng hirap. Ipinakita sa screen ang logo ng laro, ang Ciancia World. Sa isang forum, lumitaw ang mga top comment. Ang pinakamagandang laro sa kasaysayan, kumpleto sa lahat ng 5 pandama, paningin, pandinig, pangamoy, panlasa, at pandamdam. Ang pagpasok sa laro ay parang paglipat sa ibang totoong mundo. Ang pinakanakakadismayang laro sa kasaysayan. Mahirap nang harapin ang 0 siyam paghahati 1,000 siyam na daan at 76 sa totoong buhay, pero hindi man lang ako makahanap ng trabaho sa laro. Hindi. Kailangan kong magbigay ng feedback. Gusto kong magbago ang laro. Noong malapit na niyang i-post ang reklamo, bigla siyang natigilan nang makita ang isang bagong notification. Opisyal na pribadong mensahe. Dahil sa kuryosidad, iginalaw niya ang kanyang mouse patungo sa misteryosong mensahe. Opisyal na pribadong mensahe. Bago labagin ang mga patakaran, dapat mo munang intindihin ang mga patakaran, umangkop sa mga patakaran, at saka ka lang makakagawa ng mga patakaran. Nais naming maging masaya ang karanasan sa paglalaro ng lahat ng manlalaro. Matapos basahin ito, bahagya siyang nag-alinlangan. Dahil sa pahayag na ito, sa halip na mag-post ng reklamo, nagpasya siyang bumalik sa laro upang harapin ang miss na yon. Palitan ng mensahe sa pagitan ni Lau Mei at Jingming. Mag-o-online ka ulit? Hindi ko na kaya. Hindi ka ba natatakot na makulong at malock ang account mo? Sa tingin ko, baka na-trigger natin ang isang chain quest. Talaga? Isipin mo, bakit tayo i-frame ng isang miss nang walang dahilan? Saka, tiningnan mo na ba ang mga player forum? Ito ay isang ganap na makatotohanang mundo. Sige kung ganoon. Hintayin na lang nating umalis ang mga taong humaharang sa atin. Dapat wala nang natira kaya tara na. Pagbalik sa laro, natulala si Jingming nang tingnan niya ang pader sa kanyang harapan. Ano to? Isang wanted poster. Sobrang pangit naman ito. Halos himatayin si Lau Mei nang makita ang sarili niyang wanted notice. Tinignan ng dalawa ang mga pangalan sa itaas ng kanilang mga ulo at bumulong, lintik, pati pangalan natin nandito. May pangalan na talaga tayo ngayon. Sinong may gawa nito? Siyempre, ako. Si Yumao ay nakabaluktot sa isang sulok ng bilangguan, ang kanyang mukha ay pasa-pasa dahil sa bugbog. Galit siyang sumigaw, nagkamali ako. Kasabwat ko ang dalawang iyon. Tulong! Gusto kong maging tainted witness. Hulihin niyo sila. Kung walang darating, ay de-delete ko na ang account ko. Hey! Napabuntong hininga na lang si Jingming, kahit nasa huli ay dinelete niya rin ito. Nag-isip din si Lau Mei. Kung mahuhuli tayo at makukulong, wala tayong pagpipilian kundi i-delete ang ating mga account at magpalit ng character. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang kasama at nagtanong, anong ginagawa mo? Sumagot siya, hindi tayo pwedeng mahuli at hindi rin tayo pwedeng mag-log off. Kung ay de-delete natin ang ating mga account at magsisimula ulit, baka mawala na ang quest na ito. Nagulat si Lau Mei, kaya gusto mong magpanggap na pulubi para iwasan ang wanted poster, at pagkatapos ay hanapin yang batang kapatid mo. Tumayo si Jingming, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Eksakto. Gusto kong makita kung anong klaseng pagsubok ang inihanda ng aking batang kapatid para sa akin. Gabi na, sa bagong biling bahay ni Lin Bei, lumingon siya sa mga karpinterong paalis at sinabing, sandali, kaunti na lang ang natitira. Hindi niyo ba tatapusin bago kayo umalis? Pwede akong magdagdag ng bayad. Nagdilim ang kanilang mga mukha, tagaktak ang pawis, habang nagmamadali silang umalis sa lugar. Dahil walang sumasagot, inis na sumigaw si Lin Bei. Ang esensya ng kapintasan, kung ano ang ipinapakita ko sa iba, huwag niyong ipakita sa akin. Ang grupo ng mga manggagawa ay sobrang takot para lumingon pa. Nanginginig na sinabi ng broker sa tabi nila, mga Ginoo, huwag niyo po kaming pahirapan. Hindi kami pwedeng magtrabaho ngayong gabi. Kalmadong sinabi ni Lin Bei, alam kong may problema sa lugar na ito dahil napakamura at liblib. Pero kahit na may mga lokal na siga na nangungulekta ng protection fee, imposible silang dumating sa ganitong oras. Nautal ang broker, hindi mga lokal na siga, kundi mga multo. Nagsimula siyang magpaliwanag, 3 taon na ang nakalipas, may isang malakas na bagyo. Tinamaan ng kidlat ang bahay na ito. Noong panahong iyon, ang tindahan niyo ay pagawaan pa ng bulak, at isang pamilya na may 3 miyembro ang nakatira dito. Ang nakapagtataka ay nanatiling buo ang gusali matapos tamaan ng kidlat, ngunit namatay ang buong pamilya. Kalaunan, laging may mga kakaibang ingay na nanggagaling sa loob, na nagdulot ng takot sa mga tao, kaya kinailangan nilang kumuha ng isang paring Taoista para paalisin ang masasamang espiritu. Sinabi ng paring Taoista na limitado lang ang kanyang pamamaraan, at kaya niya lang ikulong ang mga multo sa loob. Pagkatapos noon, tanging panahon na lang ang makakapagpahina sa masamang enerhiya nito. Sa paglipas ng panahon, walang nangahas na tumira sa malapit. Ganoon nakuha ng aming brokerage ang mga titulo sa murang halaga,
pero napako lang ito sa aming mga kamay. Buti na lang at dumating kayo, binata. Tiningnan ng broker si Lin Bei nang may malaking pasasalamat. Kung ganoon, hanggang sa muli. Pagkasabi niyon, tumakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya, iniwan si Lin Bei na nakatayong tulala. Noon lang pinagpawisan ng malamig si Lin Bei, at nagdilim ang kanyang mukha. Masyado akong nagpabaya. Lumingon siya sa sira-sira at puno ng agyo na bahay sa dilim at bumulong, akala ko mga lokal na siga o may problema sa kalidad ng bahay. Nakalimutan ko palang laro ito. Paanong hindi magkakaroon ng multo sa isang laro?